O matapos yung yung rally ng mga DDS noong October 12, nung Sunday, nung pinanawagan ni Kiko Barsaga, ah, yung people power tree nila doon, nalulusubi nila, papasukin yung Forbes Park. Masyado kasing overacting yung propaganda ni ni Kiko Barsaga. Mayroon pa siyang mga nagsasalita siya sa rostrum na sinasabi niya na to my fellow citizens. May mga ganun pa siya, parang may mensahe sa lahat ng tao. Ngayon, yung mga DDS, siyempre, bilib na bilib kay Barsaga. O ito na, matapang daw si Barsaga. Ito na yung leader na hinahanap nila. Imagine niyo, lulusubin yung papasukin yung Forbes Park. At yung pinag-iinitan nila, si Saldico at saka si Romualdez, papasukin ang lulusubin ang bahay doon sa Forbes Park mismo. Yun yung sinabi ni Barsaga. At magdamagan na daw, magdamagan. Walang uwian. Tuloy-tuloy na yan. May warning pa nga si Barsaga kay PBBM sa administrasyon. Sigurado daw, bukas, o ibig sabihin kinabukasan, ng October 30 na yan, no choice daw ang presidente kundi mag-declare ng martial law. Bakit siya nagsasabi ng ganon na magdi-declare ang presidente ng martial law? Ay kasi ang tingin niya, magtatagumpay siya, napakaraming tao ang sasama, hindi na makukontrol ng gobyerno ang pagbuhos ng tao. So, para mapanatili pa siya sa pwesto, protektahan ang pwesto niya, magdi-declare siya ng martial law. Parang ganun yung Sa mga DDS naman, ganun din yung iniisip nila. Yan, sumama na tayo dito. Mukhang maganda itong panawagan ni Barsaga. Kaya ang iniisip nila, yung action talaga na papasukin talaga nila ang Forbes Park, pupuntahan talaga ang bahay ni Saldico at saka ni Romualdez at magdamagan sila hanggang umaga. Walang atrasan, walang uwian. Ang problema, unang-una, wala namang taong dumating halos. Tapos kahit doon sa Forbes Park, hindi naman doon nagrally si Barsaga, doon siya sa Raha Sulaiman, yung mga kasamahan ng DDS. Nagprograma sila doon. Ay noon nga mag-aalas 5, alas 6 na, malapit ng dumilim, kukunti ang tao. Nag-live si Jimmy Bundok paligid. Parang kukunti yata sila. Si Banat Bay din, umatin din. Hindi umiimik si Banat Bay, parang inoobserbahan lang. Nung mga alas 11 na ng gabi, nagmarcha sila. Ang problema pa dito kay Barsaga, napunta doon sa Dasmariñas Village, ay talagang ano bang klase itong parang pinagluloko sila nito ni Barsaga. Sabi ni Barsaga, sorry, mali ako. Hindi Dasmariñas Village pala to, dapat sa Forbes Park tayo. Tapos pumunta sila ng Forbes Park, hindi naman nagtagal. Parang dumaan lang. Ibig sabihin nun, takot din si Barsaga talaga na mag-rally doon sa may Forbes Park. Ipapa-aresto talaga siya doon. Handa rin yung mga PNP doon. Ngayon, ang masaklap dito, ganito. Pagdating nila ng Dasmariñas Village at ilang minuto doon sa Forbes Park, nung mga 12:30 na ng madaling araw yon, nasa kainitan pa rin nagsasalita pa yung mga leader ng yung mga speakers ng mga DDS kahit kunti sila, yung mga vloggers nila, mga content creators na DDS, talagang ang dami nilang content na nagawa, mga reels, kung ano-ano, nagpiesta sila, may maganda dahil may content sila, may nakukover silang action. Ang problema, si Barsaga, nung mga 12:30 na, sumakay na sa mamahaling sasakyan. Kasama ang mga alalay, umuwi na. Yan, umalis na si Kong Kiko Barsaga. Dito ngayon, nagko-komentaryo itong si Banat Bay. Sabi ni Banat Bay, ito yung komentaryo ni Banat Bay. Actually, napanood ko rin yung live ni Banat Bay niyan Ilang beses ko narinig sa kanya, sabi ni Banat Bay. And it reminded me, kaya medyo dun pumutok yung ugat ko na ang sinasabi niya, he is willing to die for his country. Nung nire-rewind ko na, willing to die, bakit ka umalis agad for your safety? Yun.
Yun ang comment ni Banat Bay. Naiwan yata sila Banat Bay. Iniwan yung mga tagasunod niya. Hindi na nga yata nagpaalam. Umalis. Nakita yon, na-cover ng live TV yung pag-alis ni Barsaga. Sinabi na, umalis na si Barsaga. Tapos bigla pang umulan, ang naiwan na lang na DDS na nagrally, 50, sabi ng GMA. Ngayon, ang comment ni Barsaga, sabi ni Banat Bay, sabi ni Barsaga, hindi ako full-time vlogger katulad mo. Kayo na lang mag-rally dyan sa susunod kung gusto nyo hanggang madaling araw. Ay, awang ko. Nagkakaanuhan nito. Pero si Rocky, bilib na bilib dyan kay Kiko Barsaga. Kaya lang yun na nga, mayroong mga DDS na frustrated. Kasi ang mga DDS, marami dyan, gusto niyang palaban gusto niyang action. Kaya nga akala nila, si Barsaga yung okay ito si Barsaga kasi palaban, hindi matatakutin. Yun, papasukin daw ang Forbes Park Kaya lang, hindi pala ganun. Yung pala uuwi na at maglalaro ng computer si Barsaga. Tapos hindi pa nakarating doon sa hearing ng kanyang ethics complaint case. Doon sa Kongreso, pinagalitan na naman kinaumagahan. Bakit hindi nakarating? Ang paliwanag niya, naglaro siya ng computer. Imagine niyo. Nung tinanong pa ng media, ang sagot niya, meow. Yun ang problema. Diyan sila bumibilib kay Barsaga si Rocky, bilib na bilib. Sabi ni Rocky, people's congressman. Pero biglang nawala yung tiwala ng mga DDS. Itong sinasabi ni Banat Bay, marami ring mga DDS ang nagsabi niyan. Nakakantsawan tuloy sila. Siguro sa susunod magpatawag itong si Barsaga, wala nang sasama. O kung mayroon man, dati 150 ang sumama, baka ngayon na lang, baka 5. Kasama si Kuya Park at saka yung Makata. Yun yung mga posibleng kasama niya dyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.